So, simulan na siguro natin yung ating talakayan, no? Sinabi na po kanina ni VP Sara na kasalanan ko ba na ang presidenteng nakaupo ay hindi marunong. Ngayon, ang tanong, tama ba si VP Sara na ang presidente ay hindi marunong? Very obvious naman talaga. Si PBBM po ay very weak leader. Para sa akin ha, ito na yung aking assessment, no? Sa tagal-tagal ng panahon na naging presidente itong si Bongbong Marcos, sa totoo ha, walang walang halong bias ito. Sa totoo lang, mas magaling pa sa kanya si Pinoy. Sa totoo lang, mas magaling pa sa kanya si Pinoy. Kasi kay Pinoy, dati makikita mo talaga na merong mga nagbabago. Kahit merong mga kapalpakan doon, pero at least merong mga pagbabago. Pero itong si PBBM, hindi mo talaga hanap kung saan yung mga bagay na nagbabago o yung kanyang mga pinapromise, wala, hindi nakikita. Okay? So, ayan, kung tutuusin pa nga, mas magaling pa si Gloria Macapagal Arroyo sa kanya. 'Di ba? Nagka-issue lang yun kay Gloria Macapagal Arroyo, pero sa usaping sabi ni VP Sara na hindi marunong si PBBM, totoo yun. Yun rin ang napapansin ng taong bayan na Mr. President, ang dami pong pagkukulang na ginawa mo. Totoo yan. Huwag na tayong magbulahan. Straight to the point na po tayo, di ba? Eto. Hindi ko kasalanan that we are on this road to hell. Hindi ko kasalanan kung kasi totoo, bakit naman natin sisisihin si VP Sara kung ang bansang Pilipinas ngayon ay naghihirap? Di ba? Marami kasi ang nagsasabi na, kasalanan mo yan VP Sara eh. Kung tumakbo kang presidente sana, hindi ito nangyayari. Ano yan? Para sa akin, hindi maganda na si VP Sara pa ang sisisihin natin. Bakit naman natin siya sisisihin? Ang sisihin natin, si Bongbong Marcos. Kasi hindi talaga siya marunong magpresidente. Hindi siya marunong magpatakbo sa bansa natin. Hindi po nagkulang si VP Sara sa kanyang suporta kay PBBM. Binigay niya ang lahat. Sinabi pa nga niya doon sa kanyang press briefing na itong si Imee Marcos at itong si PBBM kasama itong si Tambaluslos, pinuntahan siya. Sabi pa nga nila sabi pa ni PBBM at ni Imee Marcos na hindi sila mananalo kung kakalaban sila kay Leni Robredo. Nangangailangan po kami ng tulong ninyo, itong si Inday Sara. Kasi alam naman natin, ang Visayas at Mindanao, hawak yan ng mga Duterte. Ang Visayas, ang mga Bisaya at itong taga Mindanao, naiintindihan po ang mga binitawang mga salita nitong mga ating former President Duterte. Kung if you will try to go deeper sa context, ang nagkakaunawaan po kapwa mga Bisaya. Naunawaan nga, meron ang daming ang humahanga na mga Tagalog, di ba? Sa Luzon, ang daming ang humahanga sa mga Duterte. How much more sa mga Visayas at sa Mindanao? Mas lalong maiintindihan kung paano papatakbuhin ang Pilipinas ng mga Duterte. Isa ako dyan. Saksi tayong lahat. May nakita pa nga akong isang vlog Nakakatuwa yung vlog nila. Di ko lang alam kung nakalimutan ko kung sino yung mga vlogger na yon. Nagsusurvey sila. Pumupunta sila sa palengke, pumupunta sila doon sa mga daan, sa mga squatters area at tinatanong nila kung sino ang mas malakas, mga Marcos ba at ang mga Duterte. At natuklasan doon sa kanilang vlog na halos lahat ng kanilang nilapitan na mga
kababayan natin ay lahat gustong maibalik ang mga Duterte. Gusto nilang maibalik ang mga Duterte. Oh. Bakit? Bakit gusto nilang maibalik ang mga Duterte? Dahil kitang-kita nila na itong pamumuno ngayon ni Bongbong Marcos, walang nangyari. Huwag na tayong magbulahan. Walang nangyari. Kung susuriin mo, parang merong nangyari kasi lahat ng mga mainstream media ngayon kakampi ni PBBM. Meron pa nga akong nakita na balita na ito pa lang si Bongbong Marcos at itong si Tambaloslos Romualdez nagbibigay ng mga ayuda dito sa mga filmmakers raw. Nagbibigay sila ng ayuda sa mga filmmakers. So obvious na talaga. Sabi pa nga doon ni Joey, yung vlogger na si Ma'am Joey, ito yung style nila. Ha? Parang how to own media na hindi masyadong obvious. O, yan lang. Bibigyan nyo ng ayuda itong mga directors, mga film producers, itong mga nagtatrabaho natin sa media, binibigyan pala ng ayuda. Cash assistance. Sa tingin ko, bakit naman ninyo bibigyan ng cash assistance yung mga filmmakers na yan, kung media na yan? May trabaho yan. Ang bigyan nyo ng ayuda, yung talagang nasalanta ng bagyo, di ba? Yung lugar na nandoon ng landslide, doon kayo magbigay ng ayuda. Nangangailangan sila. Itong administrasyon ngayon, alam nila kung papaano pabanguhin ang administrasyon. Niloloko tayong taong bayan Kasi ang taong bayan po, nakaabang lamang po sa TV. Nakaabang lang po tayo sa mainstream media. Nakaabang tayo sa ABS-CBN, GMA, News 5, UNTV. So ano yung fed doon? Maniniwala rin kaagad yung taong bayan. Kaya nga importante na makinig kayo sa mga vloggers. Ha? Kahit nga yung aking mga moderators, hindi na ako pinapanood. Nagtatampo na nga ako Diba? Mas nanonood pa sila. Sa group chat namin, mas sinishare pa nila yung mga mga live videos ng ibang vloggers Tatampo na ako. Pero yung aking live, hindi na nila sinishare. Di ba? Okay lang. Joke lang yun Pero alam mo, ganyan. Nagtataka ako, bakit bibigyan nyo ng ayuda itong mga filmmakers na ito? Ha? Bakit niyo binibigyan ng ayuda yan? Para ba pabanguhin ang pangalan ng administrasyon? Kaya kung mabibigyan sila ng ayuda na ganyan, papabor na sila sa mga balita na iko-content nila. Huwag tayong maglokohan Huwag niyong lokohin ang taong bayan. Hindi marunong. Sabi niya, hindi marunong ikaw, BBM. Kasi kung alam mo naman na may kakulangan ka, bibilisan mo yung gagawin mo para mag-catch up. Hindi ka naman uupo lang doon na parang, may kakulangan talaga ako. Ganun talaga. Ang nangyari, VP Sara, ganun Alam niyang may kakulangan siya, pero anong ginagawa niya? Alam ni BBM na may malaking kakulangan siya sa pagtakbo natin sa Pilipinas. You just don't know. Baka akala nyo umuunlad ang Pilipinas kasi ang nakikita nyo sa balita, okay lang. Pero kung tutuusin, hirap na ang taong bayan. Hindi kagaya nung panahon po ni former President Duterte. Duterte is very transparent of all the programs sa gobyerno. Transparent lahat. Alam nila kung ano yung pagkukulang, tapos kung ano yung pagkukulang, fini-fill in nila. Ginagampanan nila ang role. Di ba? Alam nila. Pero ngayon, parang pinagtakpan yung kakulangan. Hindi masyadong ibinabalita ng media, kung ano yung kulang talaga. Ang ibinalita lang yung kung ano yung
yung ginagawa, yung nag-iikot, yung nag-aayuda-ayuda. Yun ang, yung ang lagi nilang ipinagmayabang sa mainstream media, yung maayuda-ayuda na yan eh. Hindi ganyan. So, hindi ko kasalanan na we're in this road to hell. Hindi ko kasalanan na hindi marunong. You did not finish your sentence, ma'am. Can you elaborate po? Hindi marunong maging presidente. Hindi marunong magpresidente talaga. Oh, straight to the point, straightforward yung answer. Oh, ano kayo na ngayon? Ang nakaupo. Kasalanan ko ba yun? Hindi. Ba't sinasabi ng mga tao, kasalanan mo kasi hindi ka tumakbo, ikaw sana yung presidente, hindi siya. Oh. Yan ang misconception natin. Ha? Lagi ko na yung narinig eh. Kung saan pumupunta si VP Sara, sinasabihan nila, kasalanan, especially itong mga loyalista at mga dilawista na ito, lagi nilang sasabihin, kasalanan mo yan VP Sara dahil hindi ka tumakbo. Bakit kasalanan niya? Hindi siya nagkulang na sumuporta kay PBBM. Hindi siya nagkulang na i-endorso si PBBM bilang presidente. Ginusto natin eh. Binoto natin si PBBM. So si PBBM po ang mag-prove sa kanyang sarili na deserving siya sa ating mga boto. Bakit naman natin sisihin si VP Sara? Alam natin. Alam nating lahat. Ginusto natin niya iboto si PBBM. So sinong isisisi natin ngayon? Si PBBM. Si VP Sara binoto natin bilang Vice President. So gagampanan niya ang kanyang role bilang Vice President. Bakit naman natin sisisihin siya? 'Di ba? Corazon Ostero, hello po. Lagi itong nanonood dito eh. Isa sa mga mayor ng mga moderators. Good evening po, Sir Don Mar, watching from Hong Kong. Done like na po. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Corazon. 'Di ba? Do not put the blame on her. Kasi wala siyang kakayanan o power dahil Vice President lang siya. Maghihintay lang ang Vice Presidente na matigok yung presidente natin. 'Di ba? So, ang sa akin lang, blame the President. Hindi siya marunong. Why do you have to blame VP Sara na hindi ka kasi nagpresidente eh? That's a misconception talaga. But then I said, maaga ako nagsabi na hindi ako tatakbo for president. Kaya nga eh. Tama ka talaga dyan sa sinabi mo, VP Sara. Ang taong bayan at that time, gusto ikaw na maging presidente. Pero dati na yung sinabi niya. Mayor pa siya sa Davao. Sinabi na yan ni VP Sara, ayokong tumakbong presidente. At ito yung mga klase na tao na may word of honor. Kung ano yung pinangako, talagang susundin. Hindi yan kagaya yan sa kay BBM ha. Kayong mga supporters ni BBM ngayon, kayong mga dilawista at mga loyalista, mga kakamping kayo, wag na kayong umasa sa presidente ninyo. Kasi hindi po lahat ng kanyang mga sinasabi tinutupad niya. Wag na tayong magbulahan. Madaming mga negative doon sa listahan. Having said na hindi mo kasalanan na hindi marunong maging presidente, yung nakaupo ngayon, ibig sabihin ba hindi po kayo kontento sa trabaho po ni... Of course! Ikaw na reporter ka, baka ikaw kontento ka. Kami, taong bayan, hindi na po kami kontento sa ginawa ni PBBM. Nasaan na yung sinabi niya na 20 pesos per kilo? Di ba? Nasaan na yung sinabi niya na build better more? Pero ang nakikita natin, mga dati pa rin mga proyekto ni Duterte ang mga nakikita. Nasaan na yung sinasabi niya na tutulungan niya ang mga mahihirap? Bakit? Ayuda lang? Lagi na lang tayong the ayuda administration? Huwag kayong magpalinlang dyan sa ayuda-ayuda na yan. That is very dangerous. Hindi ibig sabihin
na namimigay ng ayuda ang administrasyon, iboboto kayo kay Martin Romualdez. That's a foolish. Yan ang pinaka mali na desisyon na gagawin ninyo sa eleksyon. Ha? Sa 2028, kung si Martin Romualdez ay tatakbong presidente at boboto kayo dahil binigyan kayo ng ayuda, hay nako, that's the most wrong na gagawin in the entire history sa Pilipinas. Remember, yung mga ayuda na yan, hindi yan pera ni Martin Romualdez. Hindi yan pera ni Bongbong Marcos. Pera yan ng gobyerno. Ginamit lang nila yan para pabanguhin ang kanilang pangalan. Pero, susuriin pa rin natin kung na maging leader natin. Yung marunong humawak sa bansa natin. Yung marunong na tumingin sa kahirapan at may malasakit sa taong bayan. Sa pagbibigay ng ayuda, malasakit na ba yun? Hindi. Hindi yun. Bini-brainwash lang kayo niyan. After that, 1 to 2 weeks, wala na yung ayuda mo. Ubos na yan. Ang importante natin ngayon, infrastruktura, build more hospitals, build more bridges, ayusin yung mga daan natin para mapabilis yung ekonomiya, para lahat tayo masaya, para lahat tayo merong trabaho, para lahat tayo magkapera tayo sa sarili nating, hindi yung aasa na lang tayo sa ayuda. Paano kung wala kang ayuda? Mamamatay ka dyan. Di ba? Kaya nga umalis ako, di ba, sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig. Tama ka dyan, Leonor Beloy. Dawato na tong ayuda. We will receive the ayuda. But yung mga nagbibigay ng ayuda, huwag nyo kaagad husgahan na iboboto ko yan kasi binigyan ako ng ayuda. That's a misconception. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko dun. Kayo. Oy, Celeste Saito, 265 like yung ating moderator. Hello po. Kung gusto nyo ng pera, natatakot kayo. Correct. Kayo lang. Oh. Very obvious yung body language niya. Si VP Sara po, hindi po yan madadala sa pera. Yung pera na yan, inyo na yan. Oh, reconnecting successful. Nag-fluctuate tayo. Natin dito. Bakit kapito ko sila ngayon? Dahil nakukuha siguro sila. Nagtatanong lang tayo. Di ba? Yan ang hindi matanggap nitong administrasyon natin ngayon. Hindi nila matanggap-tanggap na ang layo ninyo sa kalingkingan ng mga Duterte. Huwag niyo na ako isali. Migs Tuhina, itong ating secretary ng mga moderators, ayan, loyal ito sa akin eh. Yung ibang mga moderators ayaw nang manood dito eh. Reason why, noong 2016, ito sidebar na lang ito, hindi ito kasali, lalo tayong tatagal nito. Huwag na yan. Sige. Hindi. Hindi ko na gusto. Kung presidente nyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito, wala itong number 1. Alam mo, Mr. Vice President VP Sara, we are hoping na you will run as President of the Philippines. Ikaw na lang yung pag-asa namin, VP Sara. Sa totoo lang. Walang halo itong Bongbong Marcos. Hindi naman ako personally galit sa inyo, no? Pero hindi mo talaga kaya. Oy, Crazy Brooks, hello po. Shout out sa inyo, Crazy Brooks. Hindi mo talaga kaya, Bongbong Marcos. Kaya, let's give a chance kay Bongbong Marcos na tapusin niya itong 2028. Pero, wag na kayong mangarap, Martin Romualdez, na gusto mo pang maging presidente sa 2028. Wag mong pilitin ang inyong sarili, Martin Romualdez. Kasi wala ka sa kalingkingan sa kagalingan po ni VP Sara Romualdez.
Nasaan ba ang exhibit mo, Romualdez, na mas magaling pa siguro nga si Kibuloy sa inyo? Ikaw, Martin Romualdez, ano bang nagawa mo dyan sa House of the Representatives? Wala ka na lang ibang ginawa kundi hearing ka ng hearing kontra sa mga Duterte. Yun lang ang ginagawa mo sa Congress. Do you ever meron bang tumatak sa aming taong bayan na may ginawa kang batas? Ginawang batas na para uunlad ang taong bayan? Para makabenepisyo ang taong bayan? Wala, ayuda lang. Bullshit yung ayuda na yan. Alam mo ba? Yang pagiging presidente po, God's plan yan. Iayaw ka ng taong bayan, Martin Romualdez. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. So kung ikukumpara kita kay VP Sara sa mga exhibit, ang exhibit po ni VP Sara isa paano niya pinatakbo ang Davao. Ikaw, anong pinatakbo mo? Mas marami pang ang bumoto kay VP Sara sa lugar ninyo compared to you sa nakaraang eleksyon. Mas marami pang bumoto kay VP Sara. Mismo ang mga tauhan mo sa sarili mong syudad, sa sarili mong lugar, hindi ka nga hinahangaan. So wag mong pilitin ang sarili mo na maging presidente ka. Martin Romualdez? Kasi kung talagang magiging presidente ka ng Pilipinas, kusa na yan. Kusa na ang taong bayan na itulak ka pataas na ikaw yung the next president. Wala Wala kang karisma. Wala kang ginawa na tumatak sa amin ng ginagawa mong kagandahan para sa Pilipinas. Wala. Wala talaga. Mas lalo na si BBM. Wala talaga. Para sa akin. I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Jane Bramley, hello po. Tamsak, Sir Donmar. Ayan, maraming salamat, Ma'am Jane. Di niya sinabi. Sabi ni Linda B, kailangan daw po masiguro na walang magamit sa magic machine. Ano ang Isa pa tayo dyan, problema pa rin yan Kasi una, this will be the first time na yung machine na yan gagamitin sa 2028. Ako yung natatakot dyan gagawin natin sa food security? Wala siyang sinabi kung anong gagawin natin sa inflation. Correct. Di ba? Maaalala natin, sabi ni Bongbong Marcos, food security, food security. Pero meron ka bang explanation, Bongbong Marcos, kung papaano mo isusolve yung food security? Bakit hanggang ngayon gutom pa rin yung taong bayan? Bakit hanggang ngayon wala pa ring laman ang tiyan ng mga pobre nating mga kababayan? Di ba? Ang kakapal ng mukha mong sabihin mo food security. Na darating. Kasi alam naman natin na at the time na darating yun Kasi nakikita na, na-forecast na siya. So, yan yung pagsasubstantiate ko sa sinabi mo. I don't ever remember. May plataforma siya. I don't ever remember. Walang natatandaan si VP Sara na meron kang plataforma na ayusin yung food security na yan. Wala ka man lang plan. Wala ka namang structural plan kung papaano mo gagawin yan. Puros lang pabula sa laway mo, Mr. President. Na isusolve mo ang food security. Pero only to find out, nagko-concert ka. Punta ka ng punta doon sa iba't ibang lugar, the first year sa iyong panunungkulan. Ano bang nagawa mo? Nanood ka lang ng formula, yung karera. Tapos kayong mga mainstream media, hahanga kayo dito. Kawawa yung mga pobre nating kababayan Alam ko dyan, maraming mga bayaran na mga vloggers dyan Maraming mga bayarang media dyan
kayo rin ang isa sa mga reason bakit bagsak ang bansa natin. Dahil mali-mali yung impormasyon na ibinigay nyo sa taong bayan. Him discussing kung ano ang gagawin sa problema ngayon. Di ba? It's very sad na ganito po. Mismo itong revelasyon ngayon ni BP Sara, itong binasag niya itong kanyang katahimikan patungkol dito sa kakayahan ni Bongbong Marcos. Itotoo yan. Matagal nang nanahimik si BP Sara patungkol kay PBBM. Ako, saludo po ako kay VP Sara. Alam nyo ba kung bakit? Hindi po siya natatakot na sasabihin niya yan sa buong Pilipinas na si Marcos ay hindi marunong. Hindi siya takot. Mas pinili niya na ang kalagayan po ng taong bayan. She don't care the feelings of PBBM. Ang kanyang, she cares about the feelings of the Filipino people. Kaya nga, kung matatandaan natin, humihingi siya ng sorry sa KOJC for endorsing Bongbong Marcos. Very worst. Pero alam ni Bongbong Marcos yan, pero wala siyang ginagawa. Alam mo, Bongbong Marcos, na ang taong bayan hindi po satisfied sa iyong style of governing the Philippines. Pero wala kang ginawa. Tumatawa ka lang, ikot ka lang ng ikot, wala kang political will. Ako, sabihin nyo na kung bias at bias ako, yun ang aking sariling opinion. Kung may maganda kang ginawa, ipupurihin kita. Pero wala Marley PH, shout out po sa inyo Marley PH. Ayan, vlogger, i-subscribe nyo yan si Marley PH. Di ba? So, ikaw, Bongbong Marcos, alam mo na hindi po maganda ang resulta ng pagiging presidente mo. Dapat ma-challenge ka niyan. Dapat ikaw, you will strive hard to prove to us na hindi po sayang yung boto namin, pero wala Wala kang ginawa talaga. O heto pa. Binasag na rin ng katotohanan itong si Vice President Inday Sara Duterte ang totoong nangyari sa tandem nila ni Presidente Bongbong Marcos. Hello, Roby Tabios. Hi, good evening everyone. Ayan, yung ating moderator. Binasag na niya. So heto, papakita natin sa inyo lahat. Siguro, yun yung rason para, ganito, gawin ko sila ng Kasi dito, hindi na ipinakita ng News 5 Kinuha ko itong video na ito sa News 5. Pero nung napanood ko ito kanina, ang tanong kasi ng mga reporters at mga newscasters dyan, nagsisisi ka ba na nakipag-tandem? Klaklaruhin ko lang kasi News 5 kulang-kulang yung mga balita ninyo Tinatanong po si VP Sara kung ikaw ba ay nagsisisi sa pagtandem nyo kay PBBM. Sabi niya, hindi ako nagsisisi. Kasi kung ano man yung kalagayan ko ngayon, kung saan man ako nakaupo ngayon, kung ano man ang posisyon ko ngayon, ang Panginoon po ang may gawa nito. Ang Panginoon po ang may plan dito sa posisyon ko. So sabi niya, kung ito talaga yung aking role na bulsitin ng bulsitin itong administrasyon ni Marcos, gagawin niya yan. Ganyan ang mga Duterte Kapag meron kang mga ginagawang kabalastugan o sa iyong ka-weak, no?
Talagang magsasalita ito mga Duterte. Nakasalalay po ang taong bayan. Yan ang lagi niyong tandaan. Lahat ng mga galaw ng gobyerno, nakasalalay po ang taong bayan. Yan ang hindi po maiintindihan ng mga pinklawan, dilawan, kakamping, at mga loyalistang bangag. Hindi nila yan maiintindihan. Baka akala nila na okay lang na si Bongbong Marcos mag-party-party. Okay lang si Bongbong Marcos may pa-concert-concert. Okay lang si Marcos nag-iikot, nang-iinganyo ng mga foreign investors pero wala naman talagang, hindi tayo nakabawi doon. Wala naman talagang nag-i-invest. Meron man pero konti lamang. Di ba? Hindi yan okay. Because that will affect sa araw-araw na pamumuhay ng taong bayan. Kung hirap ang bansa natin, hirap rin ang tao. Kung hindi ka marunong magdala kung papaano ninyo palalaguin ang ekonomiya ng bansa natin, lahat taong bayan, it will affect. Magugutom. So, nakakagalit, nakakainit ng ulo yung mga promises nyo na hindi nyo tinupad. Yan ang punto dito sa context ni VP Sara. So kung ang trabaho niya ay bulsitin kayo dyan, gawa yan ng Panginoon. Kasi kung hiwala si VP Sara, sino pa na ba ang kakampi natin? Sino ang the right critic na pinakamataas na posisyon sa the highest ranking official na pwede nating tayo. Disconnect, reconnect, disconnect, reconnect. Yung aking internet kasi bullshit rin ito eh. Alam mo sa totoo, saan na ba tayo? Running for Vice President. Ano Kasi yun? imagine nyo, drag me to hell. Yung drag me to hell na yan, lagi niyang pinaulit-ulit yung drag me to hell sa kanyang press briefing kanina. Sa nakikita ko doon, inis na itong si VP Sara sa mga kabalastugan ng ginawa nitong mga kongreso na ito. Yung lagi siyang ginigipit ba? Lagi siyang hinihiring, pilit nilang pintahan ng maitim ang ating Vice Presidente. Si VP Sara was very, alam kong inis na siya, pero she is just very calm. No? Lagi niyang pinaulit-ulit, drag me to hell. Kahit anong mangyari, kahit makulong siya, masyutay itong si VP Sara, pero magkita pa rin tayo sa impyerno. Ako pa rin ang magiging presidente doon. Sa ang sulok ng mundo, magkikita pa rin tayo. Alam ko, napakinggan yon ng mga taga-kongreso, napakinggan yon ng Malacanang. Alam ko mas lalo kayong magagalit kay VP Sara. Inis na inis siguro itong Malacanang at itong kongreso na ito sa sinabi ni VP Sara. Di ba? Sabi ni Welver Garcia, buksan ang isipan at mata sa mga nagaganap ngayon. Kawawa mga taong bayan, lalo na ang mga mahihirap. Actually, sa totoo lang, ang mahihirap talaga ang naaapektuhan dito. Sa totoo lang. Sa pagiging weak ng ating mga liderato ng Bongbong Marcos. Wala. Ma'am Lee Chen, hello po. Ayan, yung ating moderator na si Ma'am Lee Chen. Diba? Paulit-ulit yan. Drag me to hell. Drag me to hell. Skin me alive. Kaya nga sabi ko, ang galing nitong si VP Sara eh. Kalma. Magkaiba talaga sila ni tatay niya. Yung tatay niya talagang kung babatikos yun, matigas, di ba? Yung kay VP Sara, very soft, pero grabe yung tama. Drag me to hell. At the end of the day, magkita-kita tayo sa impyerno. Ako pa rin ang presidente. Grabe. I don't regret running for Vice President. Kasi imagine... Klaro na yan ha.
Hindi po siya nagsisisi na tumakbong vice president. Inyo. Kung mayor ako, tapos hinahabol nila ako ngayon. Yan. Yan explanation na yan, it is very clear. Kasi kung si VP Sara po, kung tumakbo siyang mayor ng Davao, hindi po mananalo si PBBM. Diba? Try to think. Ayan, disconnect na. Ayan, reconnect. Ito. Kahit mananalo si BBBM or si Leni Robredo, talagang, saan? Wala siyang option. Still, kung na presidente po itong kung na mayor itong si VP Sara, kung na mayor itong si VP Sara sa Davao, kung mayor siya sa Davao, kung sino man ang presidente, it's either Bongbong Marcos or Leni Robredo, still i-destroy nila ang image ni VP Sara. Alam niyo ba kung bakit? Kasi alam nilang lahat na si VP Sara po ay gusto ng taong bayan na maging presidente. Kagaya na ngayon, tunog na tunog yung pangalan ni Vice President Sara na siya po yung tinutulak ng taong bayan na maging presidente sa 2028. Ang hearing dyan sa Kongreso. Lahat tinuturo Duterte. They will destroy the credibility of Duterte. They will destroy the image of Duterte. Lahat. Ganyan ang politika ni Administrasyong Marcos. Hindi makatanggap ng talo. You will destroy VP Sara, but never kayong papaniwalaan ng taong bayan. Pero meron pa rin mga biu-biong naniniwala, pero at least hindi lahat. Kaya tama yung sinabi niya, kahit naging mayor lang ako ng Davao, still dudumihan nila ang aking credibility. They will destroy VP Sara no matter what. Ganyan sila. Nakakahiya. Ang kakapal ng mukha ninyo. Hindi niyo matanggap-tanggap na wala talaga kayong amor, wala talaga kayong aura na maging presidente. Di ba? Diba? Napakadali nila ako i-suspend. Napakadali nila ako kasuhan. Napakadali nila ako tanggalin sa pwesto as mayor. Ngayon, hindi nila ako matanggal. Alam mo, VP Sara, hindi ka talaga nila matanggal. Sabi ni VP Sara, hindi nila ako matanggal. The reason why, VP Sara, na hindi ka nila matanggal, wala silang ebidensya. Ang isang government official na malinis magpatakbo ng kanyang liderato, mahirap talaga yan. Mahirap nilang pabagsakin ang isang tao na malinis ang trabaho. Di ba? Kaya nga sabi ko, watch out ka na lang, Martin Romualdez. Ito yung si Zaldico at lahat ng mga kongresista dyan. Watch out na lang kayo. Good luck na lang kung si VP Sara ang maging presidente. Dahil hindi po kayo titigilan ng gobyerno sa mga kabalastugan na ginagawa nyo. They can drag me to hell. Pagdating nila dun, ako pa rin yung presidente ng impyerno. Hindi ko pinagsisihan yung pagtakbo ko as vice president. And hindi ko din pinagsisihan na nakipagtandem ako sa kanya. I'm sure merong rason ang Diyos kung bakit ako nilagay dito sa upuan na ito, sa ilalim ng seal na yan. Yan ang kagalingan ng mga Duterte. Ang kanilang buhay, itong mga Duterte na ito, inaasa nila talaga sa Diyos. Kung saan, kung ano yung utos ng Panginoon. Kasi lahat naman tayo
Whether you like it or not, lahat ng ito, utos ito ng Panginoon lahat. God's plan, ika nga. So, sabi ni VP Sara, kung saan man ako ngayon, ang Panginoon alam niya na ganito talaga ang mangyayari. Kaya ako, kayong mga OFWs, huwag niyong sisihin ang inyong sarili na bakit ako nandito ngayon, malayo ako sa pamilya, ganun ganyan. If there will come a time na meron kayong ganung mga iniisip, sabihin nyo lang sa sarili nyo, ang Panginoon po ay may plano sa akin. Lahat ng ito, everything happens for a reason. Diba? Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kaya nga si VP Sara, tinanong siya, nagsisisi ka ba? Siya, hindi. Plano ito ng Panginoon. Meron akong gagawin sa gobyerno na ito. Meron akong gagawin dahil ako, naging matino ako sa trabaho ko, at itong mga taong hindi matino, siguro ako yung magbubulsit sa kanila. Para rin siguro sa kanya, para kay BBM or para sa bayan, hindi ko alam kung anong rason ng Diyos. Sometimes, or all the time, hindi natin nakikita ang rason ng Diyos. Nakukonect na lang natin siya kapag meron ng ibang nangyari sa buhay natin. Siguro, yun yung rason para, ganito, gawin ko sila ng din. Di ba? Bullsitin ng bullsitin eh. Heto pa. Sinagot na ni VP Sara patungkol doon sa sabi ni Bongbong Marcos na I was deceived, di ba? Ito namang media kagat rin sa sinabi ni Bongbong Marcos na akala ko kaibigan kami pero I was deceived. Bongbong Marcos, alam mo ba ang tunay na kahulugan ng pagiging kaibigan? Basahin mo yung libro ni VP Sara para alam mo. Kasi po, tinuturing ka ni VP Sara, Bongbong Marcos Bongbong Marcos, tinuturing ka ni VP Sara as tunay na kaibigan. Pero anong ginawa mo? Nilaglag si VP Sara sa mga kaalyado mo, wala kang ginawa. Nahihirapan ang opisina ng Department of Education at ang opisina ng Vice President, pero wala kang ginawa. Ang daming bumabatikos, ang daming naninira kay VP Sara sa mismong sarili mong administrasyon, pero wala kang ginawa. Si VP Sara sa pagiging Department of Education na nangunguna ang Department of Education, naging number 1 ang Department of Education sa lahat ng mga gabinete. Ang Department of Education is the most successful ahensya ng gobyerno sa pamumuno ni VP Sara. Sino ang naka-benefit dun? Ikaw. Dahil administrasyon mo yun. The credit goes to you because you are the president. Kahit si VP Sara ang nagtanim, ikaw ang nag-harvest. Diba? So, wag mong sabihin na you are deceived because in the first place, si VP Sara po ang may karapatan na magsabi doon. Binudol mo siya. Niloko mo siya. Akala ko ba kaibigan kayo? Pero wala kang ginawa para ipagtanggol mo ang sarili mong vice presidente. O eto, sabi ni VP Sara. Actually, nung narinig ko yung deception, naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Di ba kapag presidente ka, hindi na importante yung pagod mo, yung luha mo, yung fatigue mo, yung stress mo. Hindi na siya importante. Because
when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan. Yung bansa. Correct. Yun yung Kasi naisip ko when I heard. Ganito yan eh. Kung presidente ka, huwag mong isipin ang sarili mo. Ikaw presidente ka na eh. So ang isipin mo, ang kalagayan ng inyong mga members, kung ikaw leader ka ng isang institusyon o kung ano man, grupo, ang iisipin mo bilang isang leader, yung mga members mo. Kung ikaw, presidente ka ng isang bansa, ang iisipin mo yung taong bayan. Ano ang kalagayan ng aking taong bayan? Yun ang pinaka-priority mo. Hindi mo na iisipin na, what's this, blah, 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 blah. Yan ang punto na sinabi ni VP Sara. It doesn't matter anymore. You are the President of the Philippines. What matters most is, anong kalagayan ng bansa natin? Di ba? Oh. Kasi si VP Sara, tinalong nang siya ng media. Ha? Alam nyo ba, the better answer ni PBBM doon, sana ganito na lang yung answer ni PBBM. Kung ano man ang sinabi ni VP Sara, sa amin na lang yun. Ano mang ang importante ngayon, kung saan tayo hahanap ng mga solusyon sa pangunahing problema ng Pilipinas. O ganun, di ba? Pero wala eh. Mas binigyan pa niya ng pansin ang feelings niya sa kalagayan ng taong bayan. Yan ang punto ni VP Sara eh. Talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? Correct. Yung presyo ng gasolina? Bigas. Yung darating na Christmas, kung sino yung maka-afford ng correct spaghetti, ng mango float, ng mga... PBBM ha, itanim mo sa utak yung mga sinabi ni VP Sara. Bakit mo pinapansin ang ganyan? Dapat mo uunahin mo na, pagdating ng Pasko, meron bang ikabili ng mga pagkain yung aking kapwa Pilipino? Yan ang punto ni VP Sara. Alam nyo bakit magaling itong si VP Sara? Hindi siya kagaya ng ibang mga politicians na kung tatanungin mo, i-answer back ka ng political na pagka-answer. Hindi eh. Si VP Sara po, in layman's term, kumbaga, in layman's term, para nag-go down si VP Sara sa level ng taong bayan kung paano niya i-answer itong question na ito. Parang sinabi niya, ikaw BBM, ang babaw ng utak mo. Bakit mo pagtuunan ng pansin yung mga ganyan? Tinatanong ka ng media, alam naman natin yung media, kulit yan eh. Sabi ni VP Sara, pagtuunan mo ng pansin kung itong mga kababayan natin sa darating na Pasko, kasi malapit ng Pasko it's a bare month already. May pambili ba na pagkain itong taong bayan? Especially itong mga mahihirap nating kababayan? Magiging fruitful ba ang kanilang samahan sa kanilang pamilya this coming Christmas? Di ba? Ganun sana ang iisipin mo. Pero wala eh. Itong mga alta at mga mayayaman na ito, lalong yumayaman kasi wala silang pake sa mga mahihirap. Importante sa Noche Buena. Ito pa, ito mga OFWs na gustong umuwi sa Pilipinas. Yun, pagtuunan mo ng pansin yun, Bongbong Marcos. Yung mga OFWs natin na naghihirap para sa kanilang pamilya, bigyan mo yun ng pansin. Paano matutulungan, Bongbong Marcos? Ng mga bahay-bahay, di ba yun yung... So may panahon ka talaga na mag-isip na, this girl. So, inisip ko, hindi ko na sasagutin. Hindi ko na siya sasagutin. Kasi naman, hindi naman siya mahalaga sa bayan. Correct. Pakialam natin sa kung anong nararamdaman ng President at Vice President, di ba? Correct. Yan ang punto ni VP Sara eh. Tama siya.
Bakit niya pinagtuunan ng pansin yung relasyon ni VP Sara at ni PBBM ang kanilang feelings? Mas daming problema pa sa Pilipinas. Di ba? Duda ako dito ha. Dahil dito sa Quadcom na ito, na aside sa Quadcom, itong good governance nitong si Chua ba yun? Si Chua ba yun? No? Yung bago nilang pautot sa confidential funds ni VP Sara na may anomalya raw o may corruption raw sa confidential funds na yan. Sabi ko, matagal na itong in-investigate. Paulit-ulit na lang. Mag-iisang taon na ito ha, na sobra pa nga ng taon kasi dati na itong pinag-usapan itong confidential funds pero hanggang ngayon confidential funds pa rin. At sinagot yun ni VP Sara yung patungkol na ginamit raw yung meron raw certificate na nanghingi yung DepEd sa AFP patungkol bla bla bla. Sinagot yun ni VP Sara, walang ginasta ang confidential funds sa AFP. Okay? Wala pong ginasta. Sinagot yan ni VP Sara. Lahat yun yung ating itatalakay sa next live natin, na yung mga akusasyon sa investigasyon ng hearing na yan with Chua, sinagot na po yun ni VP Sara. Sinagot niya yun sa kung talagang nakikinig kayo doon sa press briefing, Chua, sa end ng statement ni VP Sara, sinagot niya yun lahat.